Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ng mga issue sa lipunan. Ako po, ang tindi ho ng mga nangyayari. Ang dami pong naiyak. Naku po. Alam nyo mga kababayan, ngayon lang ako nakakita na dumami na talaga sa mundo ang naging tanga, lalo na sa Pilipinas ngayong panahon na ito. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit sa tingin ko naging tanga na ho ang mga ilan nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno. Grabe ho ang tatanga, grabe. As in, ang tatanga. Pero kayo na lang po muna maghusga. Ipapaliwanag ko lang sa inyo kung bakit sa tingin ko at opinion ko, mga ito ay mga nabawasan ng pag-iisip. Hindi ko alam kung nabaha. O baka naman talagang yan ang epekto ng Coca-Cola Coca-Cola. Kasi dumadami na rin ngayon ng ang mahilig sa Coke na nasa gobyerno May alam mo naman ang Coca-Cola, may meron yang addicting yan. Oh, 'di ba yung Coca-Cola? Oh. Tapos nilagyan mo pa ng Coke Zero. Alam naman natin yan Kaya tuloy tila napakarami ho ngayong parang may problema sa pag-iisip. Tila merong comprehension problem. Alam mo kasi, ito ay ito, napakalinaw ho, Napakalinaw na po ng desisyon ng korte, napakalinaw na po ng sinasabi, pero sa kanila malabo pa rin. Ngayon, ultimong mga senador, pinaliwanag na isa-isa kahapon kung bakit, even if sila ho ay nasa side ni Marcos kasama ng alyansa, and yet they have to decide in favor of the Supreme Court. Yun nga, naintindihan na nila wala na silang magawa. Kahit ayaw nila, kailangan nilang sundin kasi nga Supreme Court. Pero meron pa rin talagang mga antitigas na mga muka. Feeling ko, ang vitamins na mga ito ay anesthesia. Wala nang pakiramdam. Diba? Pahiya na sila, feeling pa nila sila ang tagapagsalita ng taong bayan. Diba? At hindi, ito matindi. Sabi nga ni Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, it's time to move on. Tama na ito. Tapos na. Wala na. Deads na. Dapat na tayo mag-move on at marami pa tayong dapat pag-usapan. Mamaya may papakita ko sa inyo na dapat nating pag-usapan At sabi ko nga, grabe naman ito. Ang tindi naman ito. So, eto ho, pag-usapan muna natin yung mga umiiyak. Alam naman natin kung sino ang number 1 na umiiyak. Your guess is good as mine. Sino ba ang mahilig umiyak pagka sa mga Duterte? Kilala niyo kung sino? Ito yun. Matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting that principle of legal equality. Sa sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, anti-Duterte lang talaga kayo. Yan ang sinabi ni Cheese Escudero. Kasi meron naman mga hindi gusto si VP Sara Duterte. Kahit nga si Escudero, sinabi niya hindi niya gusto si VP Sara Duterte. Napakarami ho dyan sa mga bumotong yes na dapat nang i-archive ang impeachment. Di ba? Pero wala sila magawa At least, alam mo yon, kahit wala sila hindi sila supporter ng mga Duterte, they chose to archive and to follow the Supreme Court. Yun ang importante doon, di ba? Pero sabi nga nito ni Cheese Escudero, napakarami talagang meron din talagang antay lang, di ba? Antay lang ng basbas. Hindi, feeling ko kasi, alam mo naman, sabi nga nila, pag may problema, may pera. Gago! Pag merong problema, may ipaglalaban. Pag may ipaglalaban, may pera.
Oh, sabi pa, 'di ba, may nagkwento pa dati, nakalimutan ko na kung sino yung nagkwento noon, isang official din, sabi, I think it was if not Pulong, Baste, I forgot kung sino sa kanila ang nagsabing bawat attend ng hearing ay merong budget. Gago. Oh, wala tayong magawa. Kaya sila ingay putak ng putak kasi sayang nga naman yung pera. Paano sila mambababae? Paano sila makukuha ng mga pawok nila? Yung mga di ba? O yung isa naman, hindi na kumukuha ng walk, driver na lang. Wala ko sinabi kung sino, wala ko sinasabi. Tuloy natin ito, ha? Ipakita natin itong play. Pasok. Okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Basang-basa o basang-basa? Paano mo nabasa, manghula ka? Since day one din, basang-basa na ba? Hugas ka man. Bilang isa ring abogado, Hugas ito ka ang man. pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment. Alam mo, pagka nakikita ko si Yusek Claire Castro, parang bigyan nyo, patawarin nyo na ako, kayong mga abogado dyan. Patawarin nyo na ako. Pag nakikita ko si Yusek Castro, parang lumiliit ang tingin ko sa inyong mga abogado. Pero buti na lang, meron tayong mga Attorney Torion, meron tayong mga Jimmy Bondok, meron tayong mga etong Marcoleta. Kasi kung wala tayong ganyan, tapos makikita mo lang mga abogado, si Yusek Claire, di ba? Si Gadon, yung dating abogado na disbar. Kung ganun lang ang makikita mo mga abogado, talagang ayoko nang mag-abogado. Yung mga anak ninyo, huwag nyo nang paabogaduhin. Huwag nyo nang pag-aralin ng law kung ganyan din naman ang ending. Hindi, alam nyo, walang biro Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi, kung meron man akong isang pinagsisihan sa buhay ko, ay ikaw yun. Ay, hindi. Joke lang. Gago! Pumapag-ibig. Hindi. Kung meron man akong pagsisisihan sa aking buhay, yung hindi ako nakinig sa aking tatay na mag-abogado. Pero every time kung nakikita si Attorney Claire at saka si Gadon, parang napapabuti na lang di ako nag-abogado. Pero pag nakikita ko sina Attorney Torion, sila Marcoleta, sila Jimmy Bondok, sayang dapat nag-abogado ko. Kaya sa akin eto walang biro ito, parang kasiraan sa akin pag nakikita ko yung mga yan. Parang bakit ganun? May abogado palang ganyan? Articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ang Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Hindi. Ating! Parang hindi abogado. Ang pumatay sa impeachment, Supreme Court. Ewan ko talaga. Hindi ko magets kung saan nang gagaling itong taon to. Diba? Kasi ang linaw-linaw na ng sinabi ng Supreme Court mulat sa pool. Yun ang sinabi ng Supreme Court, mulat sa pool. Wala ho ito. Sabi nga ni pangalan nito, napakaganda ng paliwanag ni Cayetano dyan. Wait lang. Ano ba yung sabi ni Cayetano? Nakalimutan ko na kasi kung anong title ng pelikula na yun. Hindi kasi ako nanonood ng pelikula. Hindi kasi sabi ni Cayetano, di ba? Iba yung pinagkaiba nung may nangyari, tapos mali yung nangyari, at yung wala talaga nangyari. Okay? Kasi parang ang lagi niyang ang binabanggit yung pelikula ni Sarah Geronimo na There Was No Us. Di ba? Parang gano'n yung sinasabi. Ano yung ibig sabihin yun? Ganito nga ang halimbawa niya. So kunwari ako at saka si Ivana, halimbawa lang naman. Hindi ko kursunada si Ivana, baka yung mga nagtatanong dyan. Sasabihin ko kay Ivana,
Ivana, bakit mo naman ako ginost? Bakit mo naman ako hiniwalayan? Anong pagkakamali ko? Ganun naman si Ivana. Ang sagot ni Ivana, Banat Bay, in the first place, walang tayo. Hindi tayo naging bagjowa. Ano sinasabi mong iniwang kita? Hindi, marami akong kilalang ganyang babae. Nung kapanahonan ko nung high school, may ganyan isang babae sa akin eh. Oh, nagsumbong siya dun sa... Ayoko nang paalala yun, ayop. Nagsumbong siya dun sa youth pastor namin. Sabi sa youth pastor, umiiyak, sabi niya, si Brother Bay, iniwan ako, hindi na ako pinapansin. Iniwalayan ako. Alam mo, sabi ko talaga sa sarili ko dun sa discipler ko, sabi ko, brother, wala naman, hindi naman kami naging. Ano sinasabi niya, hiniwalayan ko siya? Hindi naman kami naging. Nag-high lang ako. Kumain lang kami, nagkape lang kami. Walang nangyari sa amin. Pero ano sinasabi niya, hiniwalayan ko siya, ginost ko daw siya. Hindi na kami naging. Parang ganito yung sinasabi ng Supreme Court. In the first place, hindi mali yung impeachment na ginawa ng Congress o ng House o yung pinasa ng House. Hindi mali yung impeachment. As sinasabi ng Supreme Court, walang impeachment. Kasi illegal ang ginawa nila, kaya therefore, walang impeachment. Yun ang sinasabi doon sa batas. O yun, sorry, sa desisyon. Anyway, ito na nga po, tuloy natin to. Kasi ang tinuturo nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges. Dahil kung tutuusin, hindi ng pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. And then kapag naging final na ito at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide by the law or to abide by the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Kailangan i-archive. Giit din ni Castro, hindi dahil archive na ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang daw ito. Yun nga lang, hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise, hindi masasabi kung ano ang tsansang muling gumulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Hayaan natin sila dyan. Si Senado, cargo nila yan. Let's just pray na dapat managot, ay managot. Diba? Ay, tama. Dapat talagang managot. Hindi. Alam mo kung bakit dapat managot? Kasi palpak talaga impeachment eh. Kaya nga, di ba yung sinabi ng Supreme Court na void ab initio? Simulat sa pool, wala. Palpak, mali, hindi tama. So, void. Kaya nga, yun ang sinabi ng Supreme Court. Simulat sa pool. Sa Tagalog yun. Void ab... nakalimutan ko kung ano yung meaning nun sa English. Basta ang ibig lang sabihin, void from the beginning. Di ba? So, simulat sa pool, sa Tagalog, wala. Void. Olat. Nga. Yan ang ibig sabihin yan. Tapos, alam mo, ganito kasi yan. Ano ba ibig sabihin nung in-archive at saka yung i-table? Yung i-table, yun yung magbabayad ka ng ladies drink. Ay, iba pala. Sorry naman. I-table nga pala sa impeachment. Naguluhan ako doon. Yung i-table, ibig sabihin, itabi. Okay? Ano yung sinasabi ngayon ng Senate? Yung archive. Ibig sabihin, patay. Papatay na. Patay na yan. Bakit? Binasi po yan doon sa void ab initio. Diba? Tama. Void ab initio.
Ibig sabihin, sa simulat sa pool, ito po ay patay. Wala itong buhay. Patay ito. Kaya nga yung sinasabi ni Cayetano na yung sa ex, in the first place, hindi tayo naging jowa. So hindi ka pwedeng umiyak-iyak dyan, magreklamo dyan, ginosting ako, iniwan ako, pinabayaan ako, niloko ako. Gago, hindi ka niloko. Hindi talaga kayo, hindi, paano ka lolokohin kung hindi naman naging kayo? Umasa ka lang. Sa ibang ano, nag-assume ka lang na kayo na. Porket naghalikan ka, walang ganun. Porket hinawakan ng kamay mo, ganun. Pero hindi ko ginawa yun, ha. Doon siya naghabol sa akin, ha. Hindi ko hinawakan kamay nun, ha. Kahit daliri nun, hindi ko hinawakan. Oh. Talagang umasa lang yun. Hindi pala, nag-assume lang. Oh, yun ang ibig ko sabihin. Di ba? Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang